Kung maibebenta mo sa akin ang mga rosas na yan sa Arabic, bibigyan kita ng 100,000. Umingay sa buong bulwagan ang mga salitang parabang kulog na biglang kumidlat. Agad na bumulwak ang tawanan, sumasalpok sa mga pader, sa mga kandelabra, sa mga kristal na baso at sa kayabangan ng mga naniwalang hindi sila kayang abutin ng kahit sino. Mahigpit na niyakap ni Elena ang basket sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang hininga pero hindi siya umurong. Nakatayo sa harap niya si Ricardo Morales, ang pinakamaangas na lalaki sa silid. May ngising mas masakit pa kaysa anumang panlalait. Aliw na aliw ang mga tao. May ilan na agad naglabas ng telepono para mag-video. Ang iba na may umiwas ng tingin, kunwaring walang nakita. Sa unahan ng silid, tahimik na nanonood si Zahir Al-Mansur, isang makapangyarihang negosyanteng Arabo, may bahagyang kunot sa noo. Hindi maunawaan ni Elena kung paanong ang simpleng alok, isang bulaklak, ay biglang naging isang malupit at nakakahiyang tagpo. Halos nakasisilaw ang liwanag mula sa mga kandelabra. Ang tawanan ay parang mga punyal. Ngunit sa kaloob-looban niya, may nagsimulang gumising. Isang kakaibang katahimikan ang umangat mula sa kanyang dibdib, matatag at hindi natitinag. Mabigat ang hangin sa halimuyak ng mamahaling alak at tahimik na pagkapahiya. Walang sino man sa bulwagang iyon ang makapaghihinalang may mangyayaring kakaiba. Dahil ang babaeng tinuya at hindi pinansin ay ilang segundo na lang mula sa pagsasalita at sa pagbabagong magpapahinto sa gabi at tatama sa puso ng bawat isa sa silid. Ang tawanan at kalansing ng mga baso ang pumuno sa marangyang bulwagan ng Imperial Hotel sa Guadalajara. Nakabitin ang mga gintong kandelabra na tila maliliit na buwan mula sa kisame. Nagkakalat ng liwanag sa mga mamahaling damit at relong kumikislap ng higit pa sa mga mata ng kanilang mga may-ari. Sa gitna ng silid ay nakaupo si Ricardo Morales, isang negosyanteng kilala sa kayamanan at kalupitan. Sa tabi niya ay si Zahir Al-Mansur, tahimik na pinagmamasdan ng paligid. Tila binibilang ang bawat hininga. At bigla bumukas ang malalaking pinto. Pumasok ang isang dalagang may dalang basket ng pulang rosas, mabagal ang hakbang, halatang nag-aalangan. Payak ang suot niya, kupas na blusa at paldang lumana ang itsura, ngunit sa kanyang mga mata ay may kalmadong lakas na kabaligtaran ng karangyaan sa paligid. Paumanhin, may gusto po ba ng rosas? Tanong niya, halos pabulong, na halos matabunan ng banayad na tunog ng mga baso. May lumapit na waiter para paalisin siya, pero bahagyang tinaas ni Zahir ang kamay. Hayaan mo siya, sabi nito ng kalmado. Nagpatuloy si Elena maingat sa bawat hakbang para bang naglalakad sa mundong hindi siya kabilang, hanggang sa huminto siya sa harap ni Ricardo na tiningnan siya mula ulo hanggang paa, may ngiting ng aalipusta. Rosas, ulit niya may halakhak ng pangungutya. Dito, sa ganitong lugar, napaka-original naman. Tumawa ang ilan sa mga bisita. Mas hinigpitan ni Elena ang hawak sa basket. Inilapit pa ito sa kanyang dibdib. Mga bulaklak lang po ito, Ginoo. Mahinahong sagot niya. Akala ko po, baka makapagbigay saya sa mesa ninyo. Kumlik ni Ricardo ang dila sa inis. Bulaklak? Ulit niya ng exaggerated, tila tuwang-tuwa sa salita pa lang. At magkano naman ang kaligayahan sa hapunan ng mga boss? 50 piso bawat isa, sagot ni Elena. Bahagyang nanginginig ang boses, pero hindi ito pumalya. Humalakhak si Ricardo at kasabay nun ay ang halos sabay-sabay na pagtawa ng buong silid. 50? Sa presyong yan, dapat kaya na nilang magsalita, biro niya, sabay lingon sa paligid. Lalo pang lumakas ang tawanan. Ngunit hindi natawa si Zahir. Pinagmasdan niya si Elena ng seryoso, may tinging puno ng respeto, hindi pangungutya, may lungkot sa kanyang mga mata. Huminga si Elena, hindi siya umatras, hindi siya humingi ng tawad. Tahimik lang siyang tumingin pabalik, matatag. Ang munting paglaban na iyon ay nagdulot ng panandaliang katahimikan sa silid. Tingnan mo siya,
Bulong ni Ricardo, bahagyang yumuko. May tapang, gusto ko yan. Sapat na, sabat ni Zahir. Ricardo, hindi ito kailangang ganito. Pero itinulak ni Ricardo ang kamay palayo. Hindi, Zahir. Hayaan mo akong mag-enjoy. Tumingin si Elena sa sahig. Tila tahimik na tinataya ang mga posibilidad. Kumakapal ang tensyon, parang mas mabigat ang hangin. Ganito na lang, dugtong ni Ricardo. Paikot na iniikot ang alak sa kanyang baso, may mapanuksong ngiti. Kung maibebenta mo ang mga rosas na yan sa paraang ikabibilib ko talaga, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Tumahimik ang lahat, naghihintay sa kasunod. Mas lalo pang lumapad ang ngiti ni Ricardo. Oh, iyon nga. Subukang ibenta sila sa akin, pero hindi sa Spanish. Nagbulungan ang mga tao. Napakurap si Elena, litong-lito. Pasensya? Umayos ng upo si Ricardo, lalo pang inaangkin ang eksena. Gusto kong ibenta mo sila sa akin, sa Arabic. Pinataas niya ang boses para marinig ng buong bulwagan. Kapag nagawa mo yan, bibigyan kita ng 100,000 dolyar. Isang saglit ng katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay muling sumambulat ang tawanan, mas malakas at mas matalim, parang palakpak na may mga kuko. Hindi nagsalita si Elena. Tiningnan niya ang mga rosas, isa-isa, para bang humihigop ng lakas mula sa tahimik nilang ganda. Dahan-dahan niyang iniangat ang tingin na wala na ang kaba sa kanyang mga mata. Sa halip, naroon na ngayon ang isang matatag, matapang, halos mapanghamong titig. Matalim ang panunood ni Zahir. Sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mukhang magiging kawili-wili ito, bulong niya. Humakbang si Elena paabante at para bang tumigil ang paghinga ng buong silid. Nawala ang mga bulungan at ang natira na lamang ay ang mahinang tunog ng basong dumudulas sa ibabaw ng mantel. Walang normal na humihinga. Ang mga mata ay palipat-lipat sa bawat panauhin, pero lahat ay nakatutok ngayon sa kanya, hinihintay kung paano siya sasagot sa hamon. Hinawakan niya ang mga rosas gamit ang 2 kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri, tanda ng nerbiyos. Pero ang mga mata niya ay may tahimik na lakas na hindi tugma sa kanyang payak na pananamit o sa marangyang silid. Umupo ng komportable si Ricardo, parang siguradong panalo na. Sige na, iha, sabi niya, may ngising ng aasar. Anong problema? Naubusan ng salita? May ilan sa mga bisita ang bahagyang natawa, halatang naiilang. Tahimik pa rin si Zahir, nakapatong ang mga kamay sa mesa, hindi inaalis ang tingin sa kanya. May kung anong kakaiba sa kanyang katahimikan, tila isang alaala mula sa malayong nakaraan. Huminga ng malalim si Elena. Ginoo, mahina ngunit malinaw niyang wika. Hindi yata ninyo alam kung ano talaga ang hinihingi ninyo. Ang wika ay hindi bagay na dapat ginagawang katatawanan. Tumawa si Ricardo. Wala akong hilig sa leksyon. Gusto ko lang malaman kung game ka. Isa lang namang laro ito. Hindi siya sumagot. Inilapag na lang niya ang basket at marahang kinuha ang isang rosas. Ang berdeng tangkay nito ay lutang na lutang sa ibabaw ng puting tela. Isang patak ng hamog ang gumulong mula sa talulot at bumagsak sa mesa, parang luha na ayaw magtago. Sinundan ni Zahir ang bawat kilos niya. Madalas, ang mga laro ang mas nagpapakita ng tunay na pagkatao, bulong niya, para bang para sa sarili lang. Kumunot ang noo ni Ricardo. Ano raw? Wala, sagot ni Zahir, may bahagyang ngiti. Sinasabi ko lang, kadalasan ang ganda ay sumisibol sa lugar na hindi natin inaasahan. Tumingin si Elena sa kanya. May kung anong dumaloy sa loob niya mula sa komentong iyon, parang munting alab ng dignidad. Sa isang iglap, ang takot ay naging determinasyon. Isang babaeng nakasuot ng matingkad na pulang seda ang nagsalita, may halatang inis. Kung hindi niya kaya, paalisin na siya. Nasayang na ang oras natin.
Mahigpit na hinawakan ni Elena ang rosas. Kumapit ang tinik sa kanyang balat pero hindi siya bumitaw. Alam mo, sabi niya, diretsong nakatingin sa babae, hindi ako pumunta rito para humingi ng kahit ano. Nais ko lang mag-alok ng isang bagay na maganda pero mukhang may mga taong nakalimot kung paano kilalanin ang kagandahan. Bumigat ang katahimikan sa paligid ng mesa. Tumigil ang isang waiter sa paglalakad, hawak pa rin ang tray sa ere. Nag-ayos ng upo si Ricardo, halatang naabala ng mga sinabi ni Elena at ng tono nito. Napakapampanitikan, sabay irap niya, pero hindi na babayaran ng tula ang mga bayarin. Sige na nga, ipakita mo na. Sa Arabic, yan ang usapan. Hindi yan ang una mong sinabi, dagdag ni Zahir ng mahina. Hindi inaalis ang tingin kay Elena. Bumaling si Ricardo sa kanya. Oo na. Kung maibebenta niya sa akin ang rosas sa Arabic, makakakuha siya ng 100,000 dolyar. Muli niyang inulit ang mga salita, mas malakas, mas matalim, tila isang hamon. Tumingin si Elena sa rosas, saka kay Zahir, na may matahimik na tingin ng suporta. Halos hindi siya gumalaw, pero huminga ng malalim at humakbang paabante. Kung ganon, Anya, mas buo na ang boses. Makinig kayo ng mabuti. Naglaho ang mga bulungan, nanahimik at nagbago ang hangin. Inangat ni Elena ang rosas sa harap ng kanyang dibdib at bumukas ang kanyang bibig. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may nahulog na baso mula sa kamay ng isang panauhin at nabasag sa sahig. Napalingon ang lahat sa ingay pero hindi siya natinag. Nanatili ang kanyang mga mata kay Ricardo, kalmado at matatag. Ipinatong ni Zahir ang kanyang mga kamay sa mesa, may bahagyang ngiti. Ito ang tunay na tapang, bulong niya, yung hindi humihingi ng pahintulot kaninuman. At saka siya nagsalita. Ang unang mga salita ay dumaloy mula sa kanyang labi na parang matagal nang nakalimutang himig, banayad pero buo. As-salam la yushtara bidhaha bal bil qalb. Nagniningning ang mga mata ni Zahir sa paghanga. Ang mga salitang Arabic ay lumutang sa pagitan ng mga kandelabra at kristal na baso, binalot ang silid ng tahimik na init na kabaligtaran ng malamig na karangyaan nito. Ilan sa mga panauhin ay nagtatakang napatingin. Ang iba na may tumingin kay Ricardo para makita ang kanyang reaksyon. Nagpatuloy si Elena, mababa at matatag ang kanyang tinig, bawat salita'y may bigat na nagbigay sa sandali ng walang hanggang pakiramdam. Ipinatong ni Zahir ang isang kamay sa kanyang dibdib, halatang nabagabag. Sabi niya, bulong niyang isinalin, hindi binibili ng ginto ang kapayapaan, kundi ng puso. Hindi kailangan ng rosas na ito ng pera, kundi ng isang matang nakakakita ng kagandahan nito. Bumagsak ang mabigat na katahimikan sa buong silid. Walang gumalaw. Binuka ni Ricardo ang bibig pero walang lumabas na salita. Wala na ang dati niyang mapangutyang ngiti. Nanigas ang kanyang mukha, napalitan ng hindi maipaliwanag na katahimikan. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang rosas at inilapag ito sa harap niya sa mesa. Heto po ang benta ko, Ginoo, mahina niyang sabi sa Spanish. Hindi sa wika ninyo, kundi sa wika ng dignidad. Nagniningning ang mga mata ni Zahir sa isang damdaming matagal na niyang hindi ipinakita sa publiko. Tumayo siya ng dahan-dahan at nagsimulang pumalakpak. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang mga palad sa katahimikang iniwan ng mga tawa ng mga panauhin. Isa-isa, ang iba ay nagsimulang pumalakpak din. Hindi man ganap na nauunawaan, pero lahat ay nakaramdam na may mahalagang nangyari. Nanatiling nakaupo si Ricardo, hindi makagalaw. Ang mukha niya ay may bakas ng kahihiyang hindi niya kayang itago. Lumapit si Zahir kay Elena at nagsalita sa Arabic. Saan mo natutunan magsalita ng ganun ka-fluent? Tanong niya, may tunay na paggalang. Bahagyang ngumiti si Elena. Mula sa 1 taong nagturo sa akin ng higit pa sa mga salita, sagot niya sa perpektong Arabic na lalo pang ikinagulat ni Zahir. Tinitigan sila ni Ricardo,
Hindi man niya naiintindihan ng pag-uusap ay naramdaman niyang may nabasag sa loob niya. Hindi ito posible, bulong niya. Paanong nakapagsasalita ka ng ganyan? Tinapunan siya ni Elena ng tingin, hindi galit, kundi isang katahimikang mas malalim ang tama. Hiniling mong ibenta ko ang rosas sa Arabic, nagawa ko na. Pero ang pera, hindi yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Bumalik si Zahir sa kanyang upuan, may ngiting puno ng paghanga at init. Hindi ka panipaniwala, sabi niya ng malakas. Ang bigkas mo parang sa nanay ko. Umalingaw-ngaw ang pahayag sa paligid ng mesa. Lahat ay nakarinig pero walang naglakas loob magsalita. Dinampot ni Ricardo ang kanyang baso at muling ibinaba ng hindi uminom. Nagkataon lang ito, mahina niyang sabi. Para bang sa sarili lang. Umatras si Elena ng isang hakbang, handang umalis. Walang nagkakataon kapag ang kaluluwa ang nagsasalita, sagot niya. Dahan-dahan siyang lumakad paalis at sinundan siya ng mga mata ng lahat. Habang dumadaan kay Zahir, muli itong tumayo at bahagyang yumuko, isang galang na pagbibigay-pugay. Salamat, sabi niya sa Spanish. Malakas ang punto ngunit malinaw. Ang ginawa mo ngayong gabi, huwag mong kalilimutan. Tumango siya, nagpapasalamat at naglakad papunta sa labasan. Sa kanyang likuran, muling umalingaw-ngaw ang palakpak ni Zahir sa bulwagan. Pinanood siya ni Ricardo habang papalayo. Hindi tiyak kung ang nararamdaman niya ay kahihiyan o paghanga. Ang hangin na dati puno ng alak at kayabangan ay ngayon may dalang banayad na samyo ng rosas. At sa isang tahimik na sulok ng kanyang isipan, napagtanto ni Ricardo na may nawala sa kanya sa gabing iyon, bagamat hindi pa niya nauunawaan kung ano iyon. Isinara ang mga pinto sa likuran ni Elena at ang tunog ng palakpakan ay unti-unting nawala sa ginintuang katahimikan ng silid. Ilang mahabang sandali ang lumipas, walang kahit isang salitang narinig. Tanging ang mahinang pagkurap ng mga kandila ang naging kasama ng katahimikan. Nanatiling nakaupo si Ricardo, nakatitig sa rosas na iniwan sa kanya. Nasa tabi ng kanyang hindi pa nagagalaw na baso ang berdeng tangkay habang ang mantsa ng pulang alak ay dahan-dahang lumalawak sa puting mantel, tila gustong abutin ang kulay ng mga talulot ng rosas. Umayos ng upo si Zahir, kalmado at malalim ang iniisip. Dahan-dahan niyang kinuha ang bulaklak. Pinapaikot ito sa kanyang mga daliri bago ito inilapit sa kanyang ilong. Sa bansa ko, mahina niyang sabi, ang ganitong rosas ay sumasagisag ng paggalang, hindi hamon. Tiningnan siya ni Ricardo pero hindi alam kung paano tutugon. Isa lang naman tong laro, bulong niya. Ibinalik ni Zahir ang bulaklak sa mesa at tumugon, kapag ang laro'y may layuning ipahiya ang iba, hindi na yun laro. Bumalik ang katahimikan sa mesa. Ang mga panauhin ngayoy hindi mapakali ay nagsimulang magbulungan, pilit binabago ang usapan, pero nanatiling nakabitin sa hangin ang pakiramdam ng kahihiyan, parang matapang na pabango na hindi matakasan. Huminga ng malalim si Ricardo, pilit kinokolekta ang sarili, pinilit ngumiti. O siya, tuloy na tayo sa hapunan, aniya, kunwaring walang nangyari. Wala nang kailangang drama. Walang sumagot. Ang ilan sa mga panauhin ay umiwas ng tingin. Ang iba na may biglang naging abala sa pagbasa ng kanilang menu. Bahagyang yumuko si Zahir. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Mahina niyang tanong. Nagsalita siya tungkol sa kapayapaan, kagandahan at puso, mga salitang madalas nating makalimutan kapag puno ng ginto ang ating mga kamay. Pilit na pinanatili ni Ricardo ang kanyang anyo. Mukhang humanga ka sa kanya. Hinahangaan ko siya, agad na tugon ni Zahir. Dahil sa boses niya, narinig ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa mundong ito ng negosyo, katapatan. Iniwas ni Ricardo ang tingin, dahan-dahang iniikot ang baso ng alak. Wala naman akong intensyong pahiyain siya.
Maaring ganon, mahina lang ang sagot ni Zahir, pero yan ang naging epekto. Unti-unting dumilim ang mga ilaw habang muling tumugtog ang mga musikero. Ngunit iba na ang pakiramdam ng musika, mas banayad, mas malungkot. Biglang tumayo si Ricardo, kunwaring may tinanggap na tawag at lumabas patungong pasilyo. Ang malamig na hangin sa labas ng bulwagan ay yumakap sa kanya. Tahimik at walang tao ang mga koridor. Huminto siya sa harap ng isang mataas na bintana at tumingin pababa sa kalye. Doon, sa ilalim ng ilaw ng poste, nag-aayos si Elena ng huling mga rosas niya. May isang lalaking lumapit, bumili ng isa at iniabot ito sa babaeng kasama niya. Ngumiti si Elena, nagpapasalamat. Tahimik siyang pinanood ni Ricardo, ramdam ang hindi maipaliwanag na bigat sa dibdib. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng pagiging maliit. Sa likuran niya, binasag ng tinig ni Zahir ang kanyang pag-iisip. Dapat mo siyang kausapin, mahinahon niyang sabi. Hindi para humingi ng tawad, kundi para umunawa. Lumingon si Ricardo litong-lito. Umintindi ng ano? Tinitigan siya ni Zahir na ang dignidad ay hindi nabibili. Tumalikod ang negosyante at muling pumasok sa bulwagan. Iniwan si Ricardo na mag-isa sa may bintana. Sa labas, nagsimula nang maglakad si Elena sa cobblestone na kalsada. Bakanting na ang kanyang basket. Mabagal ang hakbang. Humaplos ang hangin sa kanyang buhok at isang rosas ang nahulog mula sa kanyang basket, bumagsak sa lupa. Tinitigan niyon ni Ricardo, hindi makalingon palayo. Sa unang pagkakataon, wala siyang alam na sabihin, wala siyang maialok at wala siyang gustong mapahanga. Isang sasakyan ang dumaan, binasag ang katahimikan, pero sa kanyang loob, umuukil-kil pa rin ang mga salita ni Elena. Ang wika ay hindi para manghiya. Ipinikit niya ang mga mata at sa sandaling iyon may bagay siyang naunawaan. Ang linyang iyon na mula sa isang estranghero ay tumagos sa kanya ng mas malalim kaysa alinmang pagkatalo sa negosyo. Kinabukasan, nagising ang Guadalajara sa langit na tila nilinis ng ulan. Parang tinangay ng gabi ang sobrang yabang at kayabangan. Muling sumigla ang mga kalsada, sigawan ng mga tindero, halimuyak ng bagong lutong tinapay at kape sa hangin. Mag-isang naglakad si Ricardo Morales, may suot na madilim na salamin at jacket na nakasampay sa balikat. Malayo sa spotlight, malayo sa mga kamera at mamahaling kasuotan, wala ni isang nakakakilala sa kanya. Hindi siya nakatulog. Buong gabi, paulit-ulit na umikot sa isipan niya ang eksenang iyon. Ang mahinahong boses ni Elena, ang katahimikan, ang palakpak ni Zahir. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun kalalim ang tama sa kanya. Sanay siyang manalo na siya ang may kontrol sa bawat silid na pinapasok niya. Pero ang babaeng iyon na may mga daliring tinusok ng tinik at panloob na tapang ay naibagsak ang kanyang baluti sa harap ng lahat. Pagliko niya sa isang makitid na eskinita, nakita niya siya. Nakatayo si Elena sa harap ng isang tindahan ng prutas, maingat na inilalagay ang bagong bungkus ng rosas sa isang timba ng tubig. Suot pa rin niya ang parehong damit mula kagabi, ngunit tila may nagbago sa kanya. Mukha siyang kalmado, buo ang sarili, para bang walang bakas ang mga nangyari kagabi. Nakatayo si Ricardo sa hindi kalayuan, hindi alam kung paano lalapit. Ilang ulit siyang humakbang, pero umatras din. Sa huli, huminga siya ng malalim at lumapit. Paumanhin, mahina niyang sabi. Tumingala si Elena. Saglit bago niya siya nakilala. Ikaw? Mahina niyang sabi. Hinding-hindi ko akalaing makikita kita rito. Ni ako, hindi ko rin akalaing darating ako, sagot niya. Pilit na ngumingiti. Humarap si Elena sa kanya, hindi malamig pero hindi rin mainit. Para muli akong tuyain? Tanong niya. Wala nang palakpakan dito. Napayuko si Ricardo, nilamon ng kahihiyan. Hindi, nandito ako para humingi ng tawad. Tumigil si Elena. Patuloy ang ingay ng palengke, walang kamalay-malay sa sandaling namamagitan sa kanila.
Humingi ng tawad, ulit niya tuyo ang tono. Ang mga salita'y halos walang saysay matapos ang isang pampublikong palabas. Alam ko, sagot ni Ricardo, taos-puso ang tinig. Pero hindi ako nandito para ayusin ang imahe ko. Nandito ako para umintindi. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Elena, tila nagulat sa tono niya. Umintindi ng ano? Paano mo natutunang magsalita ng Arabic ng ganoon kaganda? Tumingin si Elena sa lupa at bahagyang ngumiti, halos malungkot. Hindi ko akalaing tunay kang interesado sa kwento ko, Ginoo. Interesado ako, sagot niya, at sa unang pagkakataon, wala ang dating kayabangan sa kanyang tinig. Totoong interesado ako. Bumalot ang isang tahimik na katahimikan sa pagitan nila. Tumingin si Elena sa mga rosas, saka muling tumingin sa kanya. Ilang taon akong nag-alaga ng isang matandang babae, mahinahong sabi niya. Taga Jordan siya, nag-iisa, walang pamilya. Inupahan niya ako para tumulong sa gamot, sa bahay at sa kanyang pag-iisa. Tahimik na nakinig si Ricardo, walang patlang sa kanyang pakikinig. Wala siyang gaanong pera pero puno siya ng kwento, patuloy ni Elena. Itinuro niya sa akin ang kanyang wika, ang kanyang mga dasal, ang mga kanta ng kanyang kabataan. Madalas niyang sabihin, kapag natuto ka ng ibang wika, binubuksan mo ang pintuan patungo sa kaluluwa ng isang tao. Tumigil siya sandali, ang tingin ay tila lumilipad sa malayo. Nang pumanaw siya, isang kwaderno lang ang iniwan niya sa akin. Lahat nakasulat sa Arabic. Paulit-ulit ko iyong binasa hanggang sa nagsimula na akong managinip gamit ang kanyang wika. May kung anong kumurot sa dibdib ni Ricardo. Sa unang pagkakataon, wala siyang masabi. Wala kang utang sa akin. Mahina ngunit malinaw na wika ni Elena, binasag ang katahimikan. Tandaan mo lang, mas mahalaga ang respeto kaysa sa pera. Dumaan ang isang truck, humalo sa ingay ng palengke. Tumingin si Ricardo sa mga rosas, naalala ang isa na naiwan sa puting mantel kagabi. Magkano ang isa? Tanong niya, mahina. Nagatubili si Elena sa ngumiti ng totoo, 50 piso. Gaya ng dati, inabot niya ang pera at dahan-dahang pumili ng isang rosas mula sa timba, parang may hawak siyang isang bagay na sagrado. Salamat, sabi niya. Hindi dahil sa pera, sagot ni Elena, kundi dahil dumating ka ng may pagpapakumbaba. Tumalikod si Ricardo at naglakad palayo. May hawak na rosas at may bagong umuusbong sa kanyang kalooban. Isang pakiramdam na sa wakas ay natututo na siyang tumingin gamit ang puso. Gabi na nang muli siyang balikan ng pagkakataon. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga gusali sa lungsod, isang makinis na itim na sasakyan ang huminto sa tabi ng pwesto ng bulaklak. Katatapos lang ni Elena mag-empake ng huling mga rosas nang mapansin niyang may lalaking nakasuot ng madilim na suit na papalapit. Refined ang kilos, kalmado ang presensya. Patawad sa bigla ang pagdating, malumanay niyang sabi. Nagpatulong ako sa isang tao sa hotel para hanapin ka. Hindi ko kayang umalis nang hindi ka nakakausap. Napakurap si Elena, hindi inaasahan. Sa akin? Tanong niya. Akala ko tapos na ang atensyon ko ngayong gabi. Ngumiti si Zahir, magiliw. Hindi iyon palabas, isa yung aral. Nanatili siyang tahimik, hindi sanay na kausapin ng may ganoong respeto. May gusto sana akong itanong, patuloy niya. Kagabi, nang nagsalita ka ng Arabic, binigkas mo ang isang linya. Yung laging sinasabi ng aking ina, hindi binibili ng ginto ang kapayapaan, kundi ng puso. Saan mo narinig yon? Parang huminto ang hangin, huminga ng malalim si Elena. Sa isang babaeng ang pangalan ay Samira, sagot niya. Inalagaan ko siya ng ilang taon. Taga Jordan siya. Nanlaki ang mga mata ni Zahir. Lumapit siya, halatang nabigla. Samira Alhamdan, halos pabulong niyang tanong, dahan-dahan siyang tumango. Oo, kilala ko siya. Ipinatong ni Zahir ang isang kamay sa kanyang dibdib. Tiya ko siya. 20 taon ko na siyang hindi nakikita. Nawalan ng ugnayan ng pamilya namin nang piliin niyang manatili sa Mexico. Isang sagradong katahimikan ang dumaan sa pagitan nila.
Yumuko si Elena, emosyonal. Hindi niya nabanggit ang tungkol sa inyo, mahina niyang sabi. Pero palagi niyang sinasabi na may pamangkin siyang nagmana ng kanyang lakas. Malalim ang hininga ni Zahir, halatang tinamaan. Siya ang pinakamatalinong babaeng nakilala ko. Oo, malumanay na sagot ni Zahir. Kung itinuro niya sa iyo ang kanyang wika, ibig sabihin ay nakita niya sa iyo ang isang bihirang bagay, isang bagay na kakaunti lang ang taglay. Kadalisayan, bahagyang ngumiti si Elena. Nakinig lang ako, itinuro niya sa akin na ang mga salita kayang magpagaling. Tahimik siyang tinitigan ng magnate, may paghanga sa mga mata. Kung ganon, nabubuhay pa rin ang karunungan niya sa iyo. Ang ginawa mo nung gabing yon, parang siya ulit ang nakita ko. Hindi alam ni Elena kung paano sasagot. Kumikinang ang mga mata niya sa luha. Pero hindi ito tumulo. Ilang hakbang ang layo, may tumigil. Si Ricardo iyon. Bumalik siya kahit hindi niya alam kung bakit. Nang makita niyang magkausap sina Elena at Zahir, natigilan siya, pinanood sila mula sa malayo. Lumingon si Zahir at tinawag siya, "Ricardo, halika." Bahagyang ngumiti si Zahir. Dapat mong makilala ang babaeng nagturo sa iyo ng pinakamahalagang aral sa buhay mo. Dahan-dahang lumapit si Ricardo, bitbit pa rin ang bigat ng hiya sa kanyang lakad. "Nakilala ko na siya," mahina niyang sagot. "Hindi ko lang maintindihan kung bakit tila nagbago ang lahat mula nung gabing yon." Tiningnan siya ni Zahir ng seryoso. Dahil kapag nagtama ang kayabangan at katotohanan, tumitigil ang ingay at ang katahimikan ang nagsisimulang magsalita. Nakatayo si Elena sa pagitan nila, walang masabi. Hindi araw-araw na may magnate at milyonaryong mapagkumbabang tumitigil sa harap ng isang pwesto ng bulaklak. Kinuha ni Zahir ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang palawit na pilak na may ukit na Arabic na letra. "Pagmamay-ari ito ng tiya kong si Samira," malumanay niyang sabi. "Gusto kong mapasa iyo, ganon din ang gugustuhin niya." Tinanggap ito ni Elena nang nanginginig ang mga kamay. "Hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa ganito kahalaga." "Karapat-dapat ka," sagot ni Zahir, tumango, "dahil pinanatili mong buhay ang boses niya." Hinaplos ng hangin ang mga talulot sa malapit na balde. Tahimik na pinanood ni Ricardo ang tagpo habang may naramdaman siyang tila unti-unting nababasag sa loob niya. Tumingala si Elena sa langit, ngayoy kulay kahel na dahil sa papalubog na araw. Siguro ang kapayapaan ay naipapasa rin mula sa isang tao papunta sa iba, bulong niya. Kita kay Zahir ang pag-antig at namumukadkad ito saan mang may respeto. Lumubog ang araw sa likod ng mga gusali, nagbuhos ng gintong liwanag sa kalsada. 3 tao na estranghero lang ilang oras ang nakaraan, ngayoy pinag-isa, hindi ng yaman o kapangyarihan, kundi ng mas malalim na bagay, ang wika ng kaluluwa. 2 araw ang lumipas at muling nagliwanag ang Imperial Hotel sa harap ng mga kamera at chandelier. Sa grandeng bulwagan nito, nagtipon ang mga mamamahayag at ehekutibo para sa isang press conference na biglaang ipinatawag ni Ricardo Morales. Sa unang hanay, tahimik na nakaupo si Zahir, nakakrus ang mga braso. Sa tabi niya, si Elena, nakatungo ang paningin. Suot niya ang hiniram na damit, simple, mahinhin. Hindi siya naroon para sa pansin, kundi dahil pinakiusapan siya ni Zahir na dumalo at makinig. Tumahimik ang lahat nang lumabas si Ricardo sa entablado. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling disenyong damit. Ang mukha niya'y pagod at maputla, pero ang mga mata niya sa wakas ay puno ng katotohanan. Lumapit siya sa mikropono at huminga ng malalim. 2 gabi ang nakalipas, panimula niya. Nagkamali ako, isang pagkakamaling labis kong pinagsisisihan. Humarap ako sa inyo at kumilos sa paraang ikinahihiya ko. Nagkislapan ng mga kamera. Nagtinginan ng ilan sa mga tao, halatang nagulat. Tinangka kong pahiyain ang isang babaeng walang ginawang masama.
Akala ko dahil mayaman ako, may karapatan akong maliitin ang iba. Pero ang babaeng yon, sa kanyang pagkamahinahon at dignidad, itinuro sa akin kung ano talaga ang respeto. Napatingin si Elena, nagulat. Hindi niya inakalang babanggitin ni Ricardo ang pangalan niya, pero ginawa niya ito. Elena ang pangalan niya, patuloy ni Ricardo, matatag ang tinig. Nagbebenta siya ng mga rosas at sa harap ng lahat, tinuruan niya ako kung ano ang ibig sabihin ng pagiging makatao. Tahimik ang silid, wala ni isang mamamahayag ang nangahas magsalita. Ngayon, gusto kong sabihin sa harap ng lahat na ang halaga ng isang tao ay walang kinalaman sa dami ng pera niya, sabi ni Ricardo. Huli ko nang natutunan, pero natutunan ko pa rin at gusto kong humingi ng tawad, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng taong kailanman ay tinrato ko ng may kayabangan o pagkawalang pakialam. Huminga ng malalim si Zahir, bahagyang ngumiti. Gumalaw si Elena sa kanyang upuan. Ramdam niya ang lahat ng matang nakatingin sa kanya. Pero ngayon, hindi ito katulad ng dati. Iba ang pakiramdam. Totoo ito. Bumaba si Ricardo mula sa entablado at dumaan sa pagitan ng mga upuan hanggang marating niya si Elena. Huminto siya sa harap nito at iniabot ang kanyang kamay. Hindi ko inaasahang patawarin mo ako, mahinang sabi niya, para lang sa kanya. Gusto ko lang malaman ng mundo na mali ako. Tiningnan ni Elena ang kamay niya, saka siya. Hindi niya ito agad inabot. Magaganda ang mga salita, mahina niyang tugon. Pero ang mga gawa, ang tunay na nagpapabago sa tao. Tumango si Ricardo, mapagpakumbaba. Hayaan mong patunayan ko. Humarap muli siya sa madla at itinaas ang kanyang tinig. Napagdesisyunan kong magbigay ng $100,000, parehong halaga ng inialok ko nung gabing yon, para suportahan ang mga kababaihang nagtatrabaho sa kalsada. Pero sa isang kondisyon, siya ang mamumuno sa proyekto. Tiningnan niya si Elena at sabay-sabay na lumingon ang buong silid sa kanya. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa bulwagan. Nagkislapan ng mga kamera, kinukunan ang bawat reaksyon. Napatingin si Elena kay Ricardo, gulat na gulat. Gusto mong ako ang mamuno? Tanong niya, hindi makapaniwala. Naiintindihan mo kung paano lumaban ng may dignidad, tugon ni Ricardo. Yun lang ang kailangan dito. Lalong bumigat ang katahimikan sa silid. Tumayo si Zahir at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Elena. Sabihin mong oo, mahinang bulong niya. Hindi para sa kanya, kundi para sa lahat ng babaeng kagaya mo. Tiningnan siya ni Elena, saka huminga ng malalim. Matagal ang katahimikan bago siya tumango. Sige, anya, hindi inaalis ang tingin kay Ricardo. Pero hindi ko ito ginagawa bilang kawanggawa. Ginagawa ko ito bilang paggalang. Nag-umpisa ang palakpakan mula sa likuran ng silid. Isa lang muna bago nasundan hanggang mapuno ang buong lugar ng isang damdaming kabaligtaran ng gabing yon. Hindi ito panlalait, kundi tapat na pagkilala. Ibababa ni Ricardo ang tingin, halatang labis ang pagkakagalaw ng damdamin. Tahimik na pinanood ni Zahir, parang may isang kabanata na sa wakas ay naisara na. At sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik si Elena. Ang rosas na nakasuksok sa kanyang tainga ay naging simbolo na ng mas malalim na bagay. Sa pagkakataong ito, hindi siya ang natuto ng leksyon, kundi siya. Makalipas lang ang ilang linggo, ang isang lumang bodega sa San Juan ay naging isang maliit na flower shop. Sumalubong ang bango ng sariwang lupa at mga namumukadkad na rosas sa tawanan at tunog ng gunting na pumuputol ng tangkay. Iba't ibang edad ng kababaihan ang nagtatrabaho roon. Sama-samang natututo kung paano bumuo ng buke, magbalot ng mga ayos at magtali ng makukulay na laso. Paikot-ikot si Elena sa kanila, may hawak na kwaderno, marahang nagbibigay ng tagubilin at matiagang nagtutuwid ng munting pagkakamali. Hindi lang basta pagbebenta ng bulaklak ito, sabi niya. Ito'y tungkol sa pagbibigay ng isang bagay na may pagmamahal. Bawat bulaklak ay may kwento, kagaya natin.
Sa isa sa mga mesa may bagong karatula, Project Samira. Ideya ito ni Zahir. Bilang pagpupugay sa babaeng hindi man nila nakilala ng lubusan, pero siyang naging daan para pagtagpuin silang lahat. Nang umagang yon, dumating si Ricardo ng walang pasabi. Suot niya ay simpleng t-shirt at may hawak na brown paper bag. May dala akong kape para sa lahat, aniya, may bahagyang ngiti. Lumingon ang mga babae sa kanya, may ilang napangiti at napatawa. Alam nila kung sino siya. Pero bago pa man lumaki ang usapan, itinaas ni Elena ang kamay upang patahimikin ang silid. Salamat, payak niyang sabi. Pakilagay na lang doon. Sumunod si Ricardo at nanatili sandali nanonood. Sa unang pagkakataon, dumating siya ng walang bodyguard at walang yabang. Lumapit siya sa isang mesa kung saan nahihirapang magtali ng laso ang isang matandang babae. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong niya. Ikaw, natatawang sagot ng babae. Baka hindi mo alam yan. Ngumiti si Ricardo. Kaya turuan mo ako. Pinanood siya ni Elena mula sa kabilang dulo ng silid. May napansin siyang kakaiba sa kilos nito. Mas mabagal ang galaw, mas iniisip ang bawat hakbang. Lumambot ang boses niya. Pero naroon pa rin ang kanyang pride. Lalo na sa paraan ng pag-iwas nitong direktang tumingin sa kanya na para bang natatakot magpakita ng kahinaan. Nang lumabas na ang iba para magtanghalian, naiwan si Ricardo, abalang pinupulot ang mga tira-tirang papel at laso. Hindi mo kailangang maglinis, sabi ni Elena, nilapitan siya. Gusto ko, sagot niya. Siguro ngayon ko lang talaga naiintindihan kung ano ang pakiramdam ng tunay na trabaho. Tinitigan siya ni Elena sandali. Halatang pinaghalong awa at pag-iingat ang nasa mga mata niya. Hindi mo kailangang patunayan ng kahit ano, Ricardo. Hindi ko naman sinusubukang gawin yon, sagot niya. Gusto ko lang, narito. Sandali naging banayad ang katahimikan sa pagitan nila, hindi mabigat. Sa labas, gumalaw ang kurtina sa ihip ng hangin at tumagos ang sinag ng araw sa mga bulaklak sa bintana. Maya-maya dumating si Zahir, elegante gaya ng dati. May dalang maliit na kahong balot sa ginto. Magandang hapon, bati niya ng magiliw. May dala akong bagay para sa proyekto. Binuksan niya ang kahon at lumantad ang ilang simpleng pulseras. Bawat isa'y may nakaukit na parirala sa Arabic. Binasa ito ni Elena ng malakas, Al-Karama Fawqa Kull Shay. Ang dignidad ay higit sa lahat, salin ni Zahir habang tumatango. Bawat babae rito ay magsusuot nito, hindi bilang simbolo ng kawanggawa, kundi ng lakas. Pumalakpak ang buong silid. Napayuko si Ricardo, tinamaan ng malalim ng mga salita. Pagkaalis ni Zahir, lumapit si Elena kay Ricardo. Bakit ka paulit-ulit bumabalik? Mahinahon niyang tanong. Matiim siyang tiningnan ni Ricardo. Dahil tuwing nandito ako, pakiramdam ko, malinis ako. Ngumiti si Elena ng bahagya. Kung ganon, huwag mo akong tingnan na para bang ako ang dahilan kung bakit ka malinis. Tingnan mo ang sarili mo. Makikita mo may pagkakataon ka pa ring mamukadkad. Tahimik siyang naupo sa isang upuan, walang maisagot. Sa paligid nila napuno ang espasyo ng tawanan at tunog ng musikang tumutugtog mula sa isang speaker. Sa labas, unti-unti nang lumulubog ang araw, pinapalamutian ng mainit at kahel na liwanag ang paligid. Isang grupo ng mga kalapating dumaan sa langit. Inangat ni Elena ang isa sa mga pulseras, hinayaang masinagan ng liwanag. Kumikinang ang mensahe nito na parang isang bulong, dignidad. Yun ang gusto niyang maalala natin, wika ni Elena. Tahimik na nakinig si Ricardo, hindi sumabat. At sa katahimikan na iyon, may nabago sa kanya. Sa wakas ay naunawaan niya na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa kapayapaang nararamdaman kapag kaya mong tumingin sa mata ng kapwa mo ng walang hiya. Ang paggawaan ng proyekto Samira ay naging pambansang balita. Isinulat ng mga lokal na pahayagan ang kwento ng isang tahimik na himala. Mga babaeng ginawang pag-asa ang mga bulaklak.
Araw-araw ay may bagong order, bagong kamay, bagong kwento. Ngunit kahit ang tagumpay ay may kasamang anino. Isang umaga, dumating si Elena at nadatnang bahagyang bukas ang pinto ng paggawaan. Sa loob, nagkalat ang mga papel, may mga kahong nakabukas at sa ibabaw ng mesa ay may isang di kilalang sobre. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay may nakaimprentang mensahe. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang babae ng Rosas ay inupahan ni Ricardo Morales para ayusin ang kanyang imahe. Bumagsak ang kanyang puso, naglalaban ng galit at lungkot sa loob niya. Nang dumating ang ibang mga babae, agad nilang napansin ang maputlang mukha ni Elena. "Elena, anong nangyari?" tanong ng isa. Hindi siya sumagot. Sa halip, inilapag niya ang sulat sa mesa. Nagtipon ng iba, sabay-sabay binasa ang mga salita sa mahinang bulungan, halatang natatakot. Pagsapit ng hapon, kumalat na ang chismis sa social media. May ilang mamamahayag na agad kumagat sa kwento. Milyonaryo, ginamit ang mga babaeng manggagawa para linisin ang pangalan. Gumulong ang damdamin ni Elena. Nilinlang. Nagbago si Ricardo, iyon ay malinaw. Pero gaano ba talaga siya nagbago? Nang gabing iyon, walang tao sa paggawaan. Mag-isa siyang naiwan, nakaupo sa gitna ng mga rosas. Banayad na umuugoy ang ilaw sa kisame, naghahagis ng mahahabang aninong nanginginig sa dingding. Inabot niya ang palawit na pilak na ibinigay ni Zahir at mahigpit na pinisil ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. "Kung naririyan ka, Samira," mahinang bulong niya, "bigyan mo ako ng lakas." Biglang umingit ang pinto, ikinasindak niya. "Si Ricardo iyon. Nabasa ko na ang mga sinasabi nila," anya mababa at matatag ang tinig. "Hindi ko alam kung sino ang nagpakalat, pero sinisigurado ko, hindi ako." Tumayo si Elena. "At bakit kita paniniwalaan?" "Dahil wala na akong mapapalang magsinungaling," sagot niya, nanginginig ang tinig. "Hindi ko na kailangang ayusin ang imahe ko, Elena. Ang tanging gusto ko ay makabuo ng isang bagay na totoo. Kasama ka, kasama sila." Sinuri ni Elena ang kanyang mga mata. Wala na ron ang maskara, tanging kahinaan ang nasa harap niya. "Kaya anong gagawin mo ngayon?" tanong niya. Huminga ng malalim si Ricardo. "Magsasalita ako. Wala akong pakialam sa magiging kapalit. Kung kailangang bumagsak ang pangalan ko, ayos lang." Kinabukasan ng umaga, muling napuno ang press room ng hotel. Kumikislap ang mga kamera, may mga bulong-bulungan ang mga mamamahayag. Nakatayo si Zahir sa likuran, nakakrus ang mga braso, kalmado ngunit alerto ang tingin. Walang pag-aatubiling, lumakad si Ricardo papunta sa entablado. "Ang sabi nila, peke ang proyektong ito," panimula niya. "Na ginawa ko lang ito para protektahan ang pangalan ko. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa madla. Hindi ko itatago ang nakaraan ko," patuloy niya. "Ako'y naging mayabang, nakasakit ako ng mga tao." Tumigil siya sandali at tumingin sa harap. Tumama ang tingin niya kay Elena. "Pero ito, hindi ito galing sa akin. Galing ito sa isang babaeng tumangging magpahiya. Binago niya ako nang walang hinihinging kapalit." Tahimik na nakatayo si Elena sa gitna ng madla. Nakayuko ang ulo, ngunit bukas ang puso. Hindi na niya kailangang isalin pa ang salita. Ramdam niya ang katotohanan sa kanyang tinig. "Kung nabubuhay ang paggawaang ito," sabi ni Ricardo, "hindi dahil sa pera ko, kundi dahil sa lakas niya at sa lakas ng bawat babaeng nagtatrabaho roon." Tuluyang natahimik ang silid, at pagkatapos sumabog ang palakpakan. Ngayong walang pag-aalinlangan. May mga tumayo, may ilang napaluha. Muling nagbago ang kwento. Agad sumunod ang mga headline, "Ang milyonaryong natutong humingi ng tawad." Paglabas ni Ricardo sa silid, naghihintay si Elena sa may pinto. "Hindi mo kailangang magsalita," sabi niya. "Wala namang pumilit sa'yo para ipagtanggol ako." Ngumiti si Ricardo, pagod ngunit tapat. "Hindi ko ito ginawa para sa'yo. Ginawa ko ito dahil sa itinuro mo sa akin, na ang katotohanan ay hindi kinokompromiso." Tinitigan siya ni Elena ng ilang sandali, at sa unang pagkakataon iniabot niya ang kamay niya.
Kung ganon magpatuloy tayo, malumanay niyang sabi. Pero may respeto lang. Marahang tinanggap ni Ricardo ang kamay niya. May respeto, sagot niya. Mula sa malayo, tahimik na pinanood sila ni Zahir na may mapagmalaking ngiti. Alam niya ang buhay ang alaala ni Samira, hindi lang sa gunita, kundi sa mga gawa. Lumipas ang mga buwan. Lumago ang proyekto sa Mira nang higit pa sa kanilang inakala. Nagsimulang mamukadkad ang mga pader ng paggawaan sa kulay. Bawat buke ay bahagi ng isang kwento. At sa gitna ng lahat ay isang babaeng dating nagbebenta lamang ng rosas. Ngayon nagbibigay na siya ng mas makapangyarihang bagay. Dignidad. Linggo-linggo, mas maraming kababaihan mula sa karatig na mga lugar ang dumadayo sa paggawaan. May ilang naghahanap ng trabaho, ang iba'y ng ginhawa, at ang ilan na may simpleng nais lang mapakinggan. Paikot-ikot si Elena sa kanila na may tahimik na kumpiyansa. Hindi na siya ang dating mahiyain sa kalsada, isa na siyang ginagalang na pinuno. Ang mga kamay na dating nag-aalok ng bulaklak, ngayon nagtuturo na kung paano magtanim ng pag-asa. Sa isang mesa, may bagong larawan, si Elena, Ricardo at Zahir nakangiti sa harap ng kanilang kauna-unahang malaking international order. Sa likuran nila, may karatulang nakasulat. Namumukadkad ang dignidad kapag dinidiligan ng respeto. Nang umagang yon, tumunog ang telepono ng paggawaan. Sinagot ito ni Elena at agad siyang ngumiti nang marinig ang boses. Zahir, sabi niya nagulat, hindi ko inakalang tatawag ka. Wala naman akong dahilan, malumanay na sagot ng magnate. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Nasa bansa ko na ulit ako, pero ni isang araw, hindi ko nalilimutan ang mga natutunan ko roon. Ikinararangal ka ng tiyahin ko. Mas marami akong natutunan kaysa naibahagi, tugon ni Elena. Kung ganon salamat, sagot ni Zahir, dahil hinayaan mong maniwala ako sa isang tao noong panahong wala nang naniniwala. Hindi yon paniniwala, dagdag niya, magiliw, pananalig yon. Nagtapos ang tawag na puno ng pasasalamat. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Elena na may natapos sa loob niya, isang buo na. Maya-maya dumating si Ricardo, may dalang kahong gawa sa kahoy. Ano yan? Tanong ni Elena. Huling bayad mula sa kontrata ng hotel, sagot niya, kung saan lahat ito nagsimula. Gusto kong i-donate ito sa proyekto. Umiling si Elena ng marahan. Sobra-sobra na ang ginawa mo, Ricardo. Hindi pa, sagot niya, may banayad ng ngiti. Ngayon pa lang ako nagsisimulang matutong magbigay ng totoo at ang pagbibigay hindi laging pera. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay ang kwaderno ni Samira. Maingat na inayos, isinalin at inilahad ng may paggalang. Tumulong si Zahir na maisalin ito ng buo. Paliwanag niya, gusto naming ibigay sa iyo ito sa ganitong anyo para hindi na tuluyang manahimik ang tinig niya. Kinuha ito ni Elena at agad na puno ng luha ang kanyang mga mata. Salamat, bulong niya, hindi lang para sa aklat, kundi para sa pagtupad sa isang pangarap na minsang pinangarap niya. Tiningnan ni Ricardo ang paligid ng paggawaan, punong-puno ng galaw at kulay. Alam mo, Elena, marahan niyang sabi, noong una kitang nakita nung gabing yon, akala ko isa ka lang tindera ng bulaklak. Tumigil siya saglit. Ngayon, alam ko na, ikaw pala ang guro na ipinadala ng buhay sa akin. Napatawa si Elena, pinahira ng isang luha. At ikaw, tugon niya, ang estudyanteng kailangang madapa bago matutong lumago. Nagbahagi sila ng tahimik na tawa, walang kapaitan, tanging pag-unawa lamang. Biglang lumapit ang isang batang babae, may dalang isang rosas. Miss Elena, nahihiyang sabi nito, ito po'y tumubo mula sa tangkay na itinanim niyo noon. Maingat itong tinanggap ni Elena, mas malalim ang kulay, mas matingkad na pula kaysa alinmang rosas na nakita niya. Kaya't itanim mo ulit, iha, ngumiti siya, para laging bumalik ang kagandahan sa lugar kung saan minsang may sakit. Tumakbo ang bata papunta sa hardin at bumulwak ang ginintuang liwanag sa buong pagawaan.
Tahimik na nanatili si Ricardo, kitang-kita ang kanyang pagkatigatig. Alam mo, aniya matapos ang ilang sandali, ngayon ko lang talaga naintindihan ang ibig mong sabihin nung gabing yon, na ang wika ay hindi dapat ginagamit sa panghahamak. Ang wika ng kaluluwa ang siyang tunay na nagpapabago. Tinitigan siya ni Elena, ang mga matay puno ng biyaya. At ang kaluluwa, sagot niya, namumukadkad lang kapag natutong magpatawad. Dahan-dahang tumango si Ricardo. Mapapatawad mo ba ako kung ganon? Ngumiti si Elena banayad. Matagal na, Ricardo. Mula nang tumigil kang pagtawanan ako. Sa labas, umihip ang hangin sa hardin, pinagalaw ang mga bulaklak. Kumilos ang mga talulot na parang ang kalikasan na mismo ang pumapalakpak. Isinara ni Elena ang aklat ni Samira, maingat itong inilapag sa mesa at tiningnan ang kanyang paligid. Mga babaeng nagtatawanan, mga kwentong unti-unting bumubukas, pag-asa na sumisibol. May malalim siyang naunawaan, ang kwento ay hindi na kanya lang. Pag-aari na ito ng bawat babaeng natutong, ang dignidad ay hindi kailangang ilawan, kailangan lang itong isabuhay. Habang lumulubog ang araw sa Guadalajara, unti-unting lalayo ang kamera mula sa pagawaan. Sunod-sunod na hanay ng rosas ang mamukadkad sa ilalim ng gintong langit. At sa likuran, maririnig ang bulong ni Elena. Walang halaga ang respeto, pero ang kawalan nito, kayang wasakin ang lahat. Katahimikan, liwanag, pag-asa. Sabi nila ang mga salita'y kayang makasakit o magpagaling. Pero nung gabing iyon, mas higit pa ang ginawa nila. Nagbago sila. Natutunan ni Ricardo na ang kayabangan ay walang puwang para makinig, na tanging sa pagyuko natin, saka lang natin kayang tunay na tumingin sa mata ng kapwa. Itinuro ni Elena na ang tunay na lakas ay hindi kailangang sumigaw, nananatili ito sa katahimikan, nakaugat sa linaw at pagmamahal. At si Zahir, kalma, matalino, laging naroroon ang naging tulay sa pagitan ng dalawang mundo, tahimik na nagpapaalala sa kanilang lahat. Ang dignidad ay hindi nabibili, iginagalang ito. Lumago ang proyekto at kasabay nito ang mga buhay na dati tila nakalimutan. Ang mga rosas na minsang inilalako sa kalsada, ngayoy nilalakbay ang buong bansa. Bit-bit ang isang simpleng mensahe na makapangyarihan. Binabago ng respeto ang kapalaran, sapagkat gaano man karami ang yaman ng isang tao, kung hungkag ang kaluluwa, wala rin itong saysay. At gaano man kababa ang tingin ng iba sa isang simpleng buhay, kung ito'y nagsasalita gamit ang pagmamahal at katotohanan, ito'y magiging di malilimutan. Hindi kailanman hinangad ni Elena ang kasikatan. Hindi siya naghahanap ng palakpakan. Ang tanging hangarin niya ay marinig ng totoo ng kahit isang tao. At sa huli, ang boses niya ay hindi lang basta narinig. Ito'y naalala. Sa bawat bulaklak, sa bawat salita, may alingaw-ngaw na patuloy na nabubuhay. Mas mahalaga ang respeto kaysa anumang halaga. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso at nais mong suportahan ang paggawa ng mas marami pang ganitong kwento, pindutin lamang ang thanks o super thanks. Ang maliit na pusong may simbolo ng dolyar sa ibaba ng video. Sa bawat pindot mo, tinutulungan mo kaming makalikha pa ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon, nagbibigay liwanag at tumitindig para sa dignidad ng tao. Maraming salamat sa pagsama mo hanggang sa huling sandali. Ibahagi sa amin sa comments kung aling bahagi ang pinakanakaantig sa iyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na kwento. Mag-iwan ng like kung naniniwala ka sa tahimik na kapangyarihan ng dignidad at sa lakas ng pamilya. At bago ka umalis, panoorin mo rin ang kwentong nasa kaliwa. Sigurado akong maaantig ka rin at mapapaisip.